Hello mga kapare ko, medyo move on na muna tayo sa mga phone review at pag-usapan natin itong dalawang pinadala sa ating product ni Maono, which is the Maono PD200X at itong budget sound card nila na Maono Caster E2. Sa video na to, aalamin natin kung solid nga ba talagang combination tong dalawang to or okay bang bumili ng kahit isa dito sa mga to. Kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. So mga kapare ko, for full disclosure, sinend po sa akin ni Maono itong dalawang product na to. At don't worry, wala po kami pinag-usapan na kahit ano dito. Ang sinabi lang nila, i-review ko kapag meron akong time. And also kung kaya kong isingit yung December para sa 12.12 sale. So guess what? Naisingit natin. At ginamit ko na rin naman sila ng almost 4 days na. At isi-share ko sa inyo yung mga bagay na hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko sa unit na to. So kung interesado kayo, simulan natin sa unboxing. Anyway, simulan natin mga kapare ko sa kanilang Maono Caster AME2. So inside the box mga kapare ko, unang-una agad natin makikita dito is yung ating Maono user manual. Sumunod naman dyan is yung kanilang Maono contact card. Usually meron dito mga tips and something. Sumunod naman dito is yung kanilang Maono letter or yung parang recognition nila sa pagbili ninyo ng product, and pwede nyo basahin yan. Sa akin hindi ko na binasa. And then sumunod naman dito is yung ating Maono connection guide, and as you can see, ito yung mga ports available at kung ano yung mga pwedeng gamitin sa kanya. And then sa second layer mga kapare ko, yung makikita na natin dito yung ating unit, which is the Maono AME2, at makikita natin dito na maganda yung kanyang build. Mamaya mas pag-uusapan natin yung design. And then may makikita tayo dito isang box sa kung saan nandito lahat ng mga cables sa kasama para dito sa Maono Caster AME2. Unang-una meron tayo ditong USB-A to USB-C connector. Sumunod naman dyan is meron tayo ditong dalawang 3.5mm audio jack, dalawa to mga kapare ko, and that's pretty much it. Ngayon naman pagdating sa PD200X series, ito naman yung laman niya. Kapag ka-open ng box natin mga kapare ko, makikita agad natin dito yung ating mga user manual. May user manual tayo para sa microphone and also user manual din para sa belt and stand. Meron na rin tayo ditong USB-A to USB-C connector. Makikita na rin natin dito yung clamp ng ating stand. By the way, ang solid ng build. Sumunod naman dito mga kapare ko is yung ating Maono PD200X unit. As you can see, ito yung tsura niya. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. At sa second layer naman ito mga kapare ko, dito natin makikita yung stand natin. At as you can see, okay siya and also snip ng konti. At sa build quality, pure metal siya mga kapare ko. Now, unahin natin pag-usapan mga kapare ko is yung ating PD200X. Daanan lang natin ng mabilis yung mga specification and also yung mga katangian ng microphone na to. Nga pala, linawin ko muna, itong nakikita ninyo dito na microphone arm ko or itong aking mic stand is usually akin po yan. Hindi po ito yung kasama niya na pre. Hindi ko po siya ginamit kasi sinesetup ko na rin tong PC para doon sa ating live stream mamaya. And yeah, ipapakita ko rin sa inyo yung mga sample clip natin sa live stream para makita ninyo kung ano yung pinaka-performance nito pagdating sa live stream, kung okay ba yung quality niya or hindi. Usually, yung naririnig nyo na nga rin palang audio mula pa kanina doon sa ating voice over, maliban sa intro, is ito po yung gamit-gamit natin ng microphone doon. Ngayon mga kapare ko, unahin natin pag-usapan yung kayang gawin or mga kakayahan na itong PD200X. Unang-una mga kapare ko, meron na po tayo ditong XLR and also USB-C. Ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin using XLR and also using USB cable. Ang kagandahan dito mga kapare ko, kapag gagamitin natin siya using USB cable, pwede natin siyang gamitin sa mga mobile devices natin and also sa mga laptop and also PC. Matic na naman yon. At ang maganda dito, pwede tayong gumamit ng application nila na Maono Link. Mamaya mas pag-uusapan natin. Pero kung gagamitin naman natin siya sa XLR, kinakailangan natin kapare ko ng sound card. At mamaya, yan naman yung pag-uusapan natin using the AME2 na kapartner netong sound card. Pero kahit ito lang naman yung bilhin ninyo at hindi na kayo gumamit ng sound card mga kapare ko, pwede na rin naman. Yun nga lang, kinakailangan natin ng konting adjustment pagdating sa post-production. Pero para sa akin, based sa quality neto kasi nagamit ko na siya ng almost 4 days at goods naman yung mga pinakita niya or binigay niya sa aking audio quality, masasabi kong konting tweak na lang siguro sa noise reduction kasi medyo hindi ganun ka-okay yung noise reduction niya kapag hindi ginagamitan ng sound card. Anyway, in overall, okay yung performance niya pagdating sa both connection, XLR man or USB-C. And then dito rin sa likod na part niya, may makikita kayong isang button which is ito yung kanyang RGB control. Ngayon, kapag pinindot ko to, as you can see, makikita ninyo na nag-iiba yung color nito. Yan. Naging yellow-green, and then ito naging green, and then ito naging light blue, and then ito blue, and then so on and so forth. Hanapin nyo lang yung trip nyo na ano dito na RGB or yung color na preferred nyo, and then piliin nyo lang, that's it, okay na siya. So para sa akin, gusto ko solid color which is red, and that's it, okay na siya mga pare ko. Ngayon naman syempre meron din siyang essential dito na feature which is the mute button. For example, gagamitin nyo to sa live stream at meron kayong pag-uusapan na medyo sensitive, pwede nyo i-mute.
hindi nyo ako narinig nung turn on ko to at hindi rin kayo maririnig kung gagamitin nyo to sa mga live stream, which is nice. And sumunod naman dyan mga kapare ko, meron tayo ditong knob, which is ito yung nagko-control para sa gain ng ating microphone and also yung volume ng feedback or yung sound na maririnig natin sa monitoring na to. Ngayon, kinakailangan lang natin gawin kung gusto natin i-control or kontrolin yung ating gain dito sa microphone, kinakailangan nasa green color to and then pwede natin siyang i-adjust. Yan, pwede natin i-adjust yung gain yan. For sure na ririnig nyo ako ng mas maingay and then kapag binabaan ko naman, maririnig nyo ako ng mas mahina. Ngayon, setup natin sa 70 kasi yan yung pinaka-preferred ko. At kung gusto naman nating i-adjust yung gain natin sa feedback, kinakailangan nyo lang pindutin ulit yung knob and then magiging blue yan, mag-turn sa blue and then yan, pwede nating i-adjust yung kanyang feedback. I-setup na lang din natin sa same setup nung sa kanya. Kung 70 lang din yung ating mismong gain. Anyway mga kapare ko, ngayon naman pag-usapan natin yung ating Maonocaster AME2. Marami-rami tayong pag-uusapan dito. At simulan natin pag-usapan mga kapare ko yung mga ports nito. Unang-una, meron tayo dito mga kapare ko ng mic 1 which is XLR. Ito yung male ko, hindi ako nagkakamali. And then yung sumunod naman dito mga kapare ko is yung kanyang instrument port. Sumunod naman dito mga kapare ko is yung ating mic 1 to mic 2 setting setup. Pwede kasi natin itong gamitan ng dynamic microphone or kaya gamitan ng condenser microphone. So pwede tayong mamili sa dalawang mode na yan. And then meron din tayo dito mga kapare ko ng mic 2. So ito 3.5mm naman to. Sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating AUX-in o yung aux-in. Sumunod naman dito is yung ating monitor speaker. So dito mga kapare ko pwede natin itong saksakayan ng speaker or kaya kahit yung headphone natin pwede rin dito. And then sumunod naman dito mga kapare ko is yung ating live output 2 and also live output 1. So pwede tayo dito magsaksak ng earphones para sa live feedback kapare ko ng audio natin dito sa ating sound card. At sumunod naman dito meron tayo ditong dalawang USB-C port. Yung isa dyan is for DC or yung ating power port. And then itong port na to na may nakalagay na USB-C, ito yung kinakailangan nating i-connect sa ating mobile phone, PC, laptop para ma-read or ma-detect niya kapare ko itong ating sound card. Usually medyo maganda tong gantong setup kasi syempre kung gagamitin natin siya sa mobile phone, makakadrain to ng battery ng mobile phone natin if yung kanyang USB-C na pang-connect sa mismong device, yun na rin yung magiging power source niya, which is pangit nga rin naman. So maganda rin na change nila to dahil pwede natin paganahin gamit ang power bank or kaya isaksak natin directly sa outlet, pwede rin naman. So wala tayong magiging problema sa part na yan. And then pagdating naman dito sa mga buttons niya, meron tayo ditong on and off switch and then nandito kapare ko yung ating on and off light naman pagdating sa ating switch. Anyway, pagdating naman sa bandang baba mga kapare ko, may makikita tayo ditong headset port or yung ating audio port na pwede nating saksakan ng headset natin or earphone para sa live feedback din nitong ating sound card. And that's pretty much it. Ngayon naman mga kapare ko, pag-uusapan natin yung kayang gawin nitong ating sound card and also nung ating PD200X microphone. By the way, simula ngayon yung audio na maririnig ninyo is galing na dito sa microphone na to at yes, galing din po dito sa ating sound card or I mean ginamit na natin yung sound card. Ngayon naman sa part na to, aalamin natin yung mga functions or kayang gawin kapare ko ng sound card na to and also netong PD200X microphone. By the way, partner silang dalawa kaya yung naririnig yung audio ngayon is galing sa dalawang ito, sa sound card natin and also dito sa ating mismong microphone. Now, kung magugustuhan nyo, ibig sabihin okay yung quality ng both devices ito. But anyway, ngayon, pag-usapan natin mga kapare ko yung mga functions naman netong ating now, daanan natin ng mabilis at pag-usapan natin ng mabilis yung kayang gawin ng mga buttons and also mga knob dito sa Caster E2. So, unahin natin yung pinakataas na part. So, sa pinakataas na part, mapapansin niyo dito meron tayong mga knobs. Una, makikita natin dito yung low, mid, high, instant gain, instant volume and monitor, etc. So dito sa part na to, usually yung low, mid, and high, yan yung nagre-represent ng frequency pagdating sa boses natin. For example, itong low, i-adjust ko, mag-a-adjust din yung low or yung bass ng boses ko. So kasi nung sinagad ko siya sa pinaka-low, medyo mas naging crispy ng konti pakinggan yung lows or yung boses ko kapag nagsasalita ako. By the way, normal ako nagsasalita currently. Kaya kapag inangat ko naman siya, mas lalakas siya or mas medyo may echo na kayong naririnig. Kasi currently sa playback, meron akong echo na naririnig. And then ganun din yung scenario pagdating dito sa mid and high. Usually dito sa mid, ito yung nagre-represent ng vocals natin or yung pinaka-normal na frequency kapag nagsasalita tayo. And then sa highs naman is ito yung treble or yung pinakamataas sa frequency kapag nagsasalita tayo and also sa music. Now, kapag i-adjust natin to, maririnig natin na medyo mas lumakas yung boses ko dahil nga ito yung normal way ng pagsasalita ko. So, parang mas nagkaroon siya ng gain pagdating sa microphone. Now, kapag medyo hihinaan ko naman siya, kahit na normal ako magsalita, maririnig ninyo dyan na para akong bumubulok. Yun yung naririnig ko sa playback, by the way.
So yeah, i-adjust nyo lang siya. It depends sa microphone ninyo. Nakadepende kasi din talaga yan sa microphone. Meron kasi mga microphone na okay na set na siya. So hindi nyo na kailangan panggalawin. Pwede nyo na siyang iset sa pinaka-middle. Lahat ng mga yan. Pero nakadepende yung arrangement and also yung timpla talaga dito sa low, mid, and high. Depende sa microphone na ginagamit niyo. So yung dalawa namang function na sumunod dito mga kapare ko is tinatawag na instrument gain and also instrument volume. So dito sa part na to is kagaya ng sinabi ko kanina, pwede tayo magsaksak dito ng gitara or any other instrument na pwede dito or supported sa kanya. So dito sa kanyang instrument gain, usually yung gain mismo yan ng ating instrument. For example, nagigitara ka, mas gusto mong i-blend yung gain niya unlike dun sa mga gagamitin nating plugins ng music. For example, mas gusto nyo mas rinig yung gitara unlike dun sa ibang background music or kaya sa mic natin, etc. Yan, pwede mong i-adjust dyan. And then yung sumunod naman mga kapare ko, yung instrument volume, usually, ganun lang din yung function niya. Medyo nalito nga rin ako kasi based dun sa website nila, ganun yung mismong function or yung kayang gawin ng gain and also ng volume. So sa part na to, sa tingin ko, the same lang sila or yung isa dito is for monitoring. So sa tingin ko, possible naman yun. It depends na lang siguro sa paggamit dahil wala nga akong instrument dito so hindi ko siya ma-confirm at hindi ko rin masabi kung ano nga ba talaga tong part na to dahil sinearch ko na rin yan bago ko gawin tong review na to at wala ko nakuhang information about dito bukod lang dun sa definition nila na for instrument control lang din or instrument gain control, same lang din nung gain control natin. So at the end, it's just the same. Pero correct me if I'm wrong, if meron na sa inyo mga nakagamit nito, comment nyo naman sa ibaba dahil wala nga akong ginagamit instrument ngayon like guitar, kaya hindi ko masabi kung ano yung part na to. But anyway, yung sumunod naman na knob dito or yung control is itong monitor gain. So dito sa part naman mga kapare ko is pwede nating i-adjust yung maririnig natin sa playback. For example, kapag sinagad ko siya currently na ginawa ko, medyo lalakas yung mismong playback niya. And then kapag in-adjust ko naman siya pababa at kapag sinagot ko sa pinakababa, usually parang mamamute yung playback niya. Hindi ko siya maririnig dito sa ginagamit kong earphone currently. So yan, i-adjust niyo dito and kung gusto niyo mas comfortable kayo dun sa naririnig yung playback, mas okay. So sa akin, permanent ko na lang siya sa middle. Ngayon naman, pag-usapan natin yung dalawang knob control dito. So unahin natin yung ating left side na knob dito or yung ating mixer. So dito mga kapare ko, ito yung gain control or volume control pagdating sa ating mga background music. So for example, bibigyan ko kayo ng example dito. Magpi-play tayo dito ng non-copyrighted music galing Epidemic Sound. By the way, Epidemic Sound baka naman. So dito, for example, magpi-play tayo ng isang music. For example, tong Fall. And then, maririnig nyo dito. Yan. Kapag in-adjust ko yung volume niya pa max, lalakas yan. Yan. Magiging malakas yung audio niya. Ewan ko lang kung naririnig ninyo. And then, kapag ibababa ko siya, as you can hear, na-mute siya. And then, kung itataas ko naman siya, yan, babalik ulit yung music natin. As you can hear, nakadepende doon. Yeah. And tataas ko ulit. Masyado malakas. And then kapag ibababa natin, yan, mute. So dito, syempre, timplahin nyo na lang din kung ano yung comfortable kayo and also kung ayaw nyong marinig doon sa mismong live stream ninyo or kaya habang nagre-record kayo ng video kagaya ng ginagawa ko ngayon. So timplahin nyo na lang. Anyway, yung next naman natin ang pag-usapan is yung right control niya, which is itong right knob. So dito naman mga kapare ko, yung kaya niyang gawin is i-adjust niya yung output mismo ng sound card na to or yung pinaka-overall audio na maririnig natin sa kanya. For example, ibababa ko siya, ibig sabihin, maririnig nyo ako pahina ng pahina, pero sa playback ko, hindi siya nagbago dahil yung adjustment niya is nandito sa monitoring adjustment or dito sa may monitor control tab. Ngayon, kapag binaba ko siya kagaya nito, hindi nyo ako maririnig. For sure, hindi nyo ako naririnig ngayon. Hindi nyo ako naririnig for sure. Ngayon, kapag binalik ko naman siya dahan-dahan, as you can hear, maririnig nyo na mas lalakas siya lalo na kapag nilagay ko sa max. So dito mga kapare ko, medyo tricky siya ng konti setup kasi nga magkaiba yung maririnig nyo na gain control pagdating sa ating monitor or yung sa ating playback dahil nga yung control niya is nasa monitor part. And then ito namang ating output volume is nandito naman sa ating right side sa output control natin. So dito, mas maganda gawin ninyo, same nyo lang ng control settings itong dalawang to para hindi kayo mahirapan mag-adjust pagdating sa volume.
para sa post-production hindi na kayo mahirapan pa. So i-adjust nyo lang 75 and then 75 din sa monitoring para mas maganda siyang pakinggan or accurate siya kumbaga. So lahat yun mga kapare ko, yung ibig sabihin yung overall output talaga mismo ng sound card na to. So for example, yung sound effects na nilagay natin or yung background music natin, hihina din siya based dito sa output control niya. Kung bababaan natin siya, syempre mas hihina. Kung tataasan natin, mas aangat. Hindi lang po itong bastang mic na to. Dahil yung kanyang control dyan, mamaya mas pag-uusapan natin. Nandito yun sa may bandang part na to. Pero bago yun, pag-usapan muna natin yung auto-tune. So usually, hindi po ako expert pagdating sa music. Kaya kung meron ako mga mamimiss, understood na part pagdating sa mga tono, etc. Paki-correct na lang po ako kasi hindi po talaga ako magaling pagdating sa audio. But yeah. So dito mga kapare ko, yung makikita natin yung A major, B flat, B major, C major, etc. Makikita natin dito yung mga different auto-tune level. Now, kapag inactivate ko siya, kailangan nyo lang i-tap yung ating auto-tune. Yan, kagaya yan. May maririnig kayo na A major and as you can hear, mas maririnig nyo ko na mayroong echo yung audio quality na naririnig nyo currently. I mean, so ngayon, maririnig nyo ako na parang may echo or para ako nasa CR. Yan yung kanyang A major auto-tune level. And then, kung gusto natin siyang i-next, kailangan nyo lang ulit i-click yung auto-tune. And then, mapupunta naman tayo sa B flat. Ngayon, dito naman mga kapare ko, medyo humina or parang humina lang ng konti yung kanyang echo. Pero ganoon pa rin, may echo pa rin. Sa C naman, ay sa B naman, sa B major naman, medyo yan. Parang wala naman pinagbago sa B flat kung ako yung tatanungin. Ganun yung naririnig ko. At naman, C major, medyo mas lumakas ng konti yung ating echo dito. Not sure. At yeah, pwede nyo itong gamitin if kakanta kayo pero nakadepende na lang sa inyo. Anyway, yan yung ating auto-tune level. So hanapin nyo na lang dito kung ano yung trip ninyo na auto-tune setup. So bahala na kayo dyan. At kung gusto nyo naman na i-off yung auto-tune natin, kinakailangan nyo lang diinan ng 2 seconds yung ating auto-tune label dito. At yan, automatic na mawawala na yung auto-tune natin or mata-turn off and then babalik na siya sa original audio niya. As you can hear, nasa original audio na tayo. At kung gusto nyo naman na i-off yung auto-tune natin, kinakailangan nyo lang diinan ng 2 seconds yung ating auto-tune label dito. At yan, automatic na mawawala na yung auto-tune natin or mata-turn off and then babalik na siya sa original audio niya. As you can hear, nasa original audio na tayo. Next naman natin pag-usapan dito is yung ating mic gain control. So dito naman tayo mag-a-adjust mga kapare ko sa ating mic 1 and also mic 2. So dito mga kapare ko, it depends to sa pag-a-adjust niyo ng volume based doon sa sinaksakan ninyo ng mic ninyo dito sa ating mic 4. As you can see, yung ating mic currently is nakasaksak sa mic kasi wala tayong XLR na pwedeng gamitin para dito. So yeah, sumunod naman dyan mga kapare ko is itong ating mic gain control. So dito mga kapare ko, meron tayong mic 1 and mic 2. So syempre, check nyo muna kung saan nyo nilagay yung ating mismong microphone. As you can see, nasa mic 2 tayo. Ibig sabihin, yung i-adjust natin na volume control is yung mic 2. Okay, so sa mic 2, syempre kapag binaba ko yung ating gain, for example, nasa cassette siya sa 8 ngayon, ibababa ko siya sa 2. Medyo magiging mahina or wala na talaga. I mean, sa 6 kasi hindi nyo na ako naririnig sa 2 for sure. Ngayon dito, pag sa 6, medyo humina siya unlike sa 8. Ngayon kapag i-adjust ko siya pataas, syempre mas lalakas yung gain. The more na mas malakas yung gain ng mic, the more na mas na maririnig nyo yung surrounding. By the way, kanina pang mayroon naka-turn on na aircon dito sa likod ko at electric fan dito sa bandang camera dahil nag-overheat yung camera natin. Shoutout sa Sony A6700. But anyway, just a simple mic gain control lang naman to. So adjust natin sa 8, which is ito yung pinaka okay dito sa microphone na to or currently ginagamit ko. So next naman natin pag-usapan mga kapare ko is itong right side controls dito. Mamaya na natin pag-usapan itong middle part or yung mga pads natin dito. Ngayon, unahin natin mga kapare ko itong pad volume. Sa pad volume, ito naman yung nagre-represent kapare ko doon sa audio level nitong mga pads na to. So bale, for example, kung isasagad ko to, syempre mas malakas yung maririnig natin na audio galing dito sa mga pads na to. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. Ngayon, next naman is itong pitch control. Dito mga kapare ko, kapag tinaas natin siya, medyo tataas yung pitch ng boses natin, medyo para magiging pambaba yung way, kagaya na to. So yan, medyo tumaas na yung boses natin para na tayo si Chooks TV. Ngayon kapag sinagad ko, kagaya nito, para na ako si Alvin. Yung doon sa Alvin and Chipmunks, ganun yung boses ko. Pero kapag ibababa na natin siya mga kapare ko, as you can hear, medyo mas lumaki yung boses natin. And yeah, medyo mas naging deep, para na tayo mas naging papa. Yaw papa. Lols. So ngayon pag mas binaba pa natin, mas magiging deep yung voice natin dito. Para tayong mga nag-interview or kaya para tayong si Big Brother, etc. Parang ganun yung boses natin. And then ngayon, ibabalik ko na siya sa pinaka-normal niya, which is yung middle pitch.
At yeah, ito yung normal voice ko by the way. So nagustuhan ko siya kasi pwede tayong mag-voice changer kapag nagla-live tayo. For example, gusto natin magsalita na para tayong babae. Ewan ko lang kung naririnig niyo na parang pambabae din yung boses ko dito, pero para siyang pambabae kapag medyo inangat ko ng konti. And then kung gusto naman natin ibahin kapare ko yung scene habang nagla-live tayo or kaya nagre-record tayo ng video, for example. Or ganyan, pabababain natin or medyo mas papadaliman natin yung boses. Pwede rin naman. Anyway, balik tayo sa normal. Ngayon naman yung next control mga kapare ko, which is the reverb control. Ito naman yung mga ngalaga sa boses or yung enhancement. Next naman is itong ating reverb control. Dito naman mga kapare ko, usually yung feature na nangangalaga sa gain ng reverb na ilalagay dito. Meron kasi tayo dito mga reverb preset. Usually magka-partner silang dalawa. Ngayon kung mag-a-apply tayo ng reverb preset tapos yun hindi natin nagustuhan yung gain nun masyadong mataas, pwede natin babaan using this control. Yun lang naman. So ngayon mga kapare ko, pag-usapan naman natin itong ating mga touchpads dito sa gilid or yung ating mga buttons dito. So simulan natin dito sa ating reverb presets. For example, itong nakikita nyo ngayon na reverb preset is ito yung normal reverb. Ibig sabihin wala po siyang ginagamit or wala po siyang ina-apply na any type of reverb dito. Kasi kapag inactivate natin yung reverb, as you can see, magpipindot ako ng isa. Ito yung kanyang karaoke mode. As you can hear mga kapare ko, nag-e-echo yung ating karaoke mode kasi syempre, naka-karaoke type siya. So kung gusto nyo kumanta, pwede yan. So iset up nyo na lang sa phone niyo yung mga -1 dyan sa YouTube. Hanap na lang kayo. And then, kumanta kayo pwede with an echo, which is itong karaoke mode natin sa reverb. Next naman dyan is itong church mode. So dito mga kapare ko, as you can hear yung echo natin medyo malalim. So yung boses natin is parang nasa simbahan tayo or yung echo natin masyadong malalim. Kumbaga, parang nandun tayo sa isang medyo malaki o malalim yung pinag-echohan ng boses natin. So next naman dyan is itong hold. So usually parang the same lang din sila ng church mode. Wala akong masyadong napansin na pinagkaiba sa kanila. So parang yung kanyang echo is nakaano tayo sa isang straight na daan, parang ganun. Pero para sa akin, walang masyadong pinagkaiba kung kayong tatanungin. Ito namang next is tinatawag nila na Bali. Ito medyo may konting tweak pagdating sa echo niya. Parang medyo nandun tayo sa lugar na kung saan merong tubig sa harapan natin. Parang ganun yung parang mas malaki siya, parang nasa malaking lugar tayo and mas echoey yung dating, pero almost the same pa rin. Kung hindi nyo masyadong i-check yung mga reverb presets or hindi nyo masyadong papakinggan yung dalawang audio, hindi nyo masyadong papansin, pero na-check ko na nga to and yeah, parang konting adjustment lang sa echo niya. That's all. Itong next naman is room and as you can hear, echoey pa rin siya. So bale, parang malaki yung room natin dito sa part na to, pero yeah, almost the same lang din siya ng isang mode which is yung Bali at saka yung ating church mode. So para sa akin yung echo mode dito, it depends na lang siguro yun sa surroundings and also sa pandinig ninyo. I don't know kung para sa inyo meron bang pinagkaiba, pero para talaga sa feedback and also doon sa mga ginawa kong test before dito sa Caster AME2, wala masyadong pinagkaiba talaga pagdating sa kanyang mga reverb option. Maliban na lang dito sa kanyang original presets kasi syempre original na po yung mga pare ko. So kung ano yung pinaka-bosses natin dito, yun talaga yung maririnig ninyo. So ngayon naman mga kapare ko, next ating pag-usapan is yung kanyang sidechain. So ito namang part ito mga kapare ko is magkakaroon tayo ng mixing pagdating sa background music and also audio natin. So for example, nagla-live tayo and then meron tayong background music. Once na nagsalita ka sa microphone mo, automatic nahihina yung background music mo and then yung maririnig lang is yung audio mo mismo. So bibigyan ko kayo ng sample. For example ito. Yan, max out volume. Ngayon, i-turn on ko to mga kapare ko at maririnig din nyo, once na nagsalita ako, ihina yung volume. And yan, mga kapare ko, as you can hear kapag nagsalita ako, hihina yung kanyang volume. Naririnig naman ninyo dyan na parang mas bumaba or humina ng konti yung kanyang volume. At yan na po yun, yung effect ng ating sidechain. So, bale, kapag hindi na ako nagsalita kagaya nito, bumabalik kapare ko yung audio level niya doon sa dati, which is yun naman talaga yung pinaka-effect niya. So maganda tong gamitin kapag nagla-livestream kayo. For example, meron kayo pa raffle, pa giveaway, etc. And then kinakailangan nyo ng background music and then meron kayo mga konting side comments or mga gustong linawin about doon sa giveaway ninyo. Pwede nyo tong gamitin kasi syempre nagmi-mix out yung ating background music and audio. So maganda siyang gamitin if live stream. Okay? So next naman dyan mga kapare ko is itong music only button. So basically mga kapare ko, yung kayang gawin nito is i-eliminate niya yung vocal or yung mismong, basically yung gagawin niya is i-eliminate niya yung vocals dun sa background music na papatugtugin mo. For example, magpapatugtog na lang ako dito ng video natin.
So meron mga PCs na hindi gumagana tong function na to or hindi niya napipick up, pero dito gumagana. Pero ito yung sample. With OAS, kaya makakasigurado ka na... As you can hear, naririnig niyo kapare ko yung boses ko dito. Pero kapag inactivate ko yung music only, background music ko na lang yung naririnig niyo. Pero meron pa rin part na parang naririnig niyo na bumubulong ako or yung parang nagsasalita pa rin ako doon sa video na to na piniplay natin ngayon. Pero eliminated siya. Pero meron pa rin talagang part na napapansin niyo na meron pa rin Para kapag meron ka pa rin naririnig na konti ito. Diba? Para siyang may bulong na part. Pero para sa akin, effective to dahil unlike sa ibang mga, kung gagamitin natin to sa ibang mga music na, alam nyo yun, more on vocals lang talaga, walang masyadong special effects, matik makakancel out nyo yun. So sa ngayon, ayoko kasi mag-play, baka kasi maka-copyright tayo. So yung next naman na function dito mga kaparakoy is itong dry wet. So dito mga kaparakoy, ang gagawin niya is i-eliminate niya yung reverb na in-add natin kapag gagamitin natin yung dry wet. So for example, yan, nag-switch ako dito sa reverb mode natin. So for example, yan, nag-switch ako dito sa ating karaoke mode sa reverb. So for example, ito, nag-switch ako dito sa ating karaoke mode dito sa reverb mode. So for example, nag-apply ako ng reverb which is itong karaoke mode natin. So kapag inactivate ko itong dry wet, ang mangyayari, i-eliminate niya yung reverb na in-add ko dito. So dapat ang naririnig nyo dyan mga kapare ko is wala po siyang reverb or wala siyang echo kagaya nga nito. As you can see, naka light blue yung color ng ating touchpad which is karaoke mode yan dun sa ating reverb presets. So ang medyo weird lang sa function na to mga kapare ko, naririnig ko pa rin currently sa playback or live playback neto yung kanyang echo. Pero dapat kayo, ang naririnig nyo dyan is yung normal voice ko lang, yung walang offline na reverb. So kung hindi yun nangyari, ibig sabihin epic fail tong part na to. Pero natesting ko na naman at gumagana naman talaga siya. Next function naman natin mga kapare ko, gagana lang to sa laptop and PC which is yung loopback. Itong loopback function, basically yung kaya niyang gawin is i-pick up yung pinapatugtog. Halimbawa, for example, background music or kaya music na nagpi-play sa mismong laptop or desktop mo. Pwede niyang kunin yon para gamitin na background music dito sa mismong sound card. Halimbawa, wala kayong gagamitin na phone, kagaya na lang neto na nagbibigay ng inyong mga music na gagamitin para dito sa sound card na to. Pwede niyong gamitin yung PC ninyo para mag-produce nun. So, kung hindi nyo gusto yung gantong setup na maglalagay ka pa ng phone or any other man na gagamitin for audio, pwede nyo gamitin yung loopback. So, basically, yun lang naman yung kaya nyang gawin. So, yung next function naman dito mga pare ko is itong denoise function. Isa to sa pinaka-favorite ko and also sa pagpili talaga ng isang sound card, kinakailangan nyo talaga itong denoise function na to. So, basically, ito yung ating noise reduction feature pagdating sa mga sound card. Dahil kapag inactivate natin to, ika-cancel out yung mga kapare ko yung mga, dahil ika-cancel yung mga kapare ko yung background noise or sound na naririnig dyan sa labas na napipick up ng microphone natin. So, siyempre, depende pa rin talaga yung effectivity niyan sa microphone na ginagamit niyo. So, okay naman siya. Usually, meron itong dalawang mode. Unang-una yung naririnig nyo ngayon is naka-normal lang yan. Pero papatayin ko muna yung denoise para marinig ninyo yung pinaka-surrounding ko talaga kung gaano kaingay. Yan, sa playback ko medyo maingay na talaga at naririnig ko, at kung hindi nyo naririnig, i-describe ko sa inyo. Unang-una, meron po tayong electric fan dyan sa may camera, din dito lang sa may harapan ko banda mismo, at nakatutok yan sa camera natin para hindi siya mag-overheat kasi nag-overheat yan. And then naka-open din po yung aircon natin sa likod, at hindi po siya inverter, so maririnig nyo talaga yung ingay niya kapag nagpapalamig siya. And as you can hear, nasa chilling process siya ngayon. Not sure kung naririnig din nyo. Pero based sa playback or live playback, naririnig ko siya usually dito currently. So yeah, yan yung pinaka-function niya kapag walang denoise. Pero kapag inactivate natin yung standard denoise or yung normal denoise niya or low denoise, as you can hear, medyo na-eliminate niya, nakapare ko yung mga unnecessary sound or yung mga napipick up na background noise nitong microphone na to. But kung naririnig nyo pa rin ngayon, dyan naman papasok kapare ko yung ating strong denoise function. So kapag kinilik ulit natin siya, ito naman yung ating strong or high noise cancellation. And for sure, mas wala na kayong maririnig or mas humina yung mga background noises or mga unnecessary sound sa background ko. And yeah. Sure kung narinig nyo. So syempre, kung dito pumalakpak, maririnig nyo ng konti kasi naka-dynamic microphone to. So mas sensitive siya sa harapan na part ng mic. And yeah, goods. So, yung mga sumunod naman dito mga kapare ko is itong ating soundpad. So, meron tayo ditong 11 na soundpad. So, ito kasing last is loop lang yan. So, ibig sabihin kung may inactivate tayo dito na effect or sound effect is ilulup niya lang yon.
So basically, yung soundpad natin, alam nyo na to, yung mga naririnig nyo sa ibang streamer, yung parang may bumabaril, mayroong mga sound effect, yung parang bariling kita sa mukha, yung mga ganong sound effect, ito nila nilalagay yon. So basically, para magamit natin ito mga kapare ko, kinakailangan muna natin mag-record ng sound na gusto natin gamitin or yung sound effect na gusto natin gamitin. So for example, ito yung gagamitin natin, yung sound na nice, yung meme. Nice. Yan, for example, ito yung gagamitin natin. So para magamit natin yan, madali lang yung gagawin. Kailangan nyo lang isagad kapare ko yung ating AUX volume. And then, ipi-play natin to. Pero bago yun, kailangan natin munang i-long press to ng 3 seconds. And then, makikita natin magpa-pass blink siya. Pag nag-pass blink na siya, meaning no, nasa recording mode na siya. So, kailangan natin yung gawin. Makikita natin yan. Yan, nasa pass blink na. And then, ipi-play natin to. Nice. So, para mapagana to mga kaparkoy, ang kinakailangan nyo lang gawin is una, ilo-long press natin yung button. So, after natin i-long press at nakita nyo na nag-blink yan, ibig sabihin yan, dinidelete niya na kaparkoy yung nakalagay dito or naka-input ditong audio. So ngayon, after nating makita yan at mamatay yung kanyang pagbiblink, pwede na tayong mag-record ng ilalagay natin na sound effect, kagaya na ito. So ngayon, ang kinakailangan nyo lang gawin is i-click siya ng isang beses. Nice. And then after nun, kinakailangan nyo na lang din siyang pindutin para ma-record ko para ko yung mismo audio na yun. So dapat di kayo magsasalita nun kung gagamitin niyo yung phone ninyo. And then dapat naka-max out din yung volume natin. And then ganito din yung output niya. Nice. Diba? So basically, ganun lang naman yun. So, limbawa, for example, mayroon kang ginawa nakakatawa sa stream. Nice. Pwede nating pindutin yung option na yun para doon. So yung ating final verdict and also final thought about dito sa combination ng ating 2 Maono product dito, which is the Maono AME2 and also itong Maono PD200X. Para sa akin, solid na combination sila para sa presyo for practicality side. Pero kung quality side, nandun pa rin naman, pero i-scorean ko siya ng 8 dito dahil nga meron siya mga functions na hindi ganun ka-useful and also meron din siya mga functions na hindi din ganun ka-effective. But at the end, for the price and also for the value na kaya niyang ibigay, not bad to para sa isang sound card and also microphone. Not bad tong dalawang to kung ako yung tatanungin. Okay sila pagdating sa unboxing, pagdating sa quality, pagdating sa value na kayang ibigay. Not bad yun kung ako yung tatanungin. So, anyway, yeah, in overall, para sa akin, solid tong both devices na to. Kahit ano sa dalawa yung bilhin niyo, kung gusto niyo lang naman ng PD200X, no problem, go ahead. Kung gusto niyo lang naman ng sound card, go for AME2, wala din problema dyan. But anyway, yeah, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, para ko Steven Tips. Peace out. Kita kita sa susunod na video. Peace.